Ah, Hello. sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi sa makatuwid, yung pagtatalakay ng salita ng Diyos. Ito ay ginagawa upang maipahatid sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang mensahe sa bawat isa para siyang magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung tutuusin po mga kapatid, itong sitas na ito parang ordinaryo na lang sa atin. Pero kailangan malaman ng bawat isa sa atin kung tayo ba'y umaayon dito sa aral, tuturo, na siyang salita ng Diyos, na siyang magiging gabay, upang hindi tayo magkamali, sapagkat, kumbaga, ang nais po kasi ng Diyos, lahat tayo ay maligtas, masumpungan natin ang katotohanan, kaya po siya pinapaalalahanan tayo upang hindi tayo maligaw. Ngayon kung tayo dito sa isang sitas. Sabi po dito sa Santiago, sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 13. Ano po ang sabi? Mga kapatid ko, yayaman mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag kayong magtatangi sa mga tao. Ngayon po kung titingnan po natin, dito po sa ibabaw ng sanglibutan, kung tayo po ay nasa kalagitnaan, meron pong nasa taas at meron nasa baba. Merong mayaman, merong mahirap. Ngayon tayo po yung magdidesisyon. Ano ba ang tatahakin nating buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan? Sapagkat kung may pumasok sa iyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumasok naman isang dukha na may damit na hamak at inyong itali ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti at sa dukha ay yung sabihin, tumayo ka yan at maupo ka sa ibaba ng ating tuntungan. Kaya tinitingnan po natin dito, tayo yung nasa kalagitnaan. Mayroong mayaman, mayroong mahirap. Hindi baga kapag may mga okasyon. Lalo na ngayong mga panahon ngayon. Dahil dati, ang mga tao noon hindi nakapag-aral, hindi nakatapos. Kung titingnan po natin yung mga panahon ngayon. Hindi ba kapag ang isang tao'y edukado na, may alam na o kaya natuto na dito sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi ba kapag may bisita, kung lalo na kung halimbawa, teacher siya, tapos may kasama siyang teacher, hindi ba parang itinatago nila yung magulang na huwag makita? Hindi ba ganun may pagtatangit na yun? Na parang ang mas kinikilingan niya, yung panauhin niya, pero yung magulang, ginagawa na lang katulong nandun sa kusina umiiyak. Dahil nagtatangin na po yun. Kaya kung titignan natin, dito sa ibabaw ng sanglibutan, ganyan po kasi. Mamimili tayo kung alin yung pagkikitunguhan natin. Pwede yung pabor sa atin dahil nakagawa sa atin ng mabuti o dahil yung isang tao nakagawa sa atin ng masama. Ngayon po tayo yung nasa kalagitnaan. Halimbawa, ipalagay natin. Kung tayo po ay isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, para hindi tayo magtangi, saan ba tayo tinawag? Ibang hilista. Saan? Ng Diyos. Ibig sabihin, kahit saan, may kalayaan kang mangaral. Pwede kang mangaral dito, pwede sa guba, pwede sa kamaligan. Katulad din naman yung halimbawa, atindan. Para magawa natin ang atindan, kahit sinong kasangkapan, ang nariyan, ganapin natin ang pagiging atindan, malaya natin na gano'n, kahit sino pa yung mukha niya. Katulad din naman yan sa sekretary. Kapag spiritual secretary, kahit sino pa yung kasangkapan na yan, basta gaganap ka dahil sumumpa ako sa Diyos at hindi sa tao, gagampanan mo ang pagiging kalihim.
Katulad din naman yan ng pamunuan. Dahil po, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos, dapat matutunan natin kung ano ba ang tungkulin inaatang sa ating mga kamay upang sa nating gampanan. Hindi ba ang ibang hilista, malaya kahit sa templo pwedeng gumanap? Hindi ba ang mga magtitisador na kahit sa templo pwede kang magtitis, no? Hindi ba ang mga tindahan kahit saan pwede kang gumanap ng tindahan? Ganun din ang sekretary kahit saan pwede kang gumanap. Ngayon, kung iniisip lamang natin, dito lang ako gaganap, hindi ako gaganap sa kabilang templo, ibig sabihin, nagtatangi na tayo. At lalong-lalo na kung namimili tayo ng kasangkapan, namimili tayo ng taong iibanghilyohan natin upang pangangaralan natin, nagtatangi na po tayo. Ano po ang dapat natin gawin? Dapat malaya na tayong nagkakagawa kahit saan man nagagampanan natin ang tungkulin ipinagkaloob sa atin, sapagkat yun po ay tinanggap natin bukas palad para ganapin. Kung may kinikilingan tayo, nagtatangi na po tayo. Ano bang sabi dito? Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Totoo po, ang pagtatangi po kasi ay isang bagay ng paghuhukom. Ngayon po, sabi, huwag kayong maghukom upang hindi kayo hukuman. Ngayon po, kung halimbawa nakita natin ang isang kapwa, nagkamali, nalinis ng landas, o kaya napalayo, hindi na pumupunta ng templo, ano po ang dapat natin gawin? Dapat nakuha natin yan. Bigyan natin ng halagang kanyang buhay, kasama siya doon sa 99 na nawawala yung isa para mabuo yung 100. Ngayon, kung halimbawa, pas pinipilan niya natin yung 99, wala tayong pakialam sa isa, nagkakaroon tayo ng pagtatangi sa ating kapwa. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Para hindi tayo pumasok sa masasamang pag-iisip, dapat po ipakita natin ang tinatawag na pag-ibig sa kapwa, pagpapahalaga sa kapwa. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at ang tagapagmana ng kaharian ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Totoo po, ang tanong, tayo po ba talaga ay mga dukha? Sapagkat sabi nga kanina, ang kumakain ng sagana ay isang tao na pwedeng sabihin mayaman. Kumakain siya ng 3 beses sa isang araw, may merindang snack at midnight snack pa. Kaya nung titingnan po natin, kung tayo po ay kasama doon sa mahirap, yung bang nalilipasan ng gutom, minsan walang kain ng tanghali, minsan agahan lang, tapos hapunan na ang kasunod. Yun yung mga mahihirap, yun yung mga pulubi. Pero ano ba nangyayari? Kung tayo po ay nasa kalagayan ng isang mananampalataya, dapat maunawaan po natin ano ba ang kalagayan natin, ano ba ang status natin sa komunidad. Tayo sa harapan ng maraming tao. Tayo ba'y mayaman o tayo ba'y dukha? Ang pagkakakilala ng mayaman, kumakain ng sagana. Ang pagkakakilala ng dukha, walang ibang inaasahan maliban ang kahabagan ng kapwa. Walang trabaho, walang hanap buhay, may mga sakit o karamdaman, mga problemado na pagkamisan, ang iba'y hindi na maabot ng pag-iisip, ang gusto nila magpatiwakal na. Dapat po sila ang kahabagan natin. Kaya kung titingnan natin, hindi baga, sabi dito, tingin ninyo mga minamahal, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha. Sino-sino ngayon yung mga dukha? Yung mga kapuspalad, yung walang ibang inaasahan. Pinili sila sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. Kaya titingnan po natin, yung walang inaasahan, walang kabuhayan, walang hanap buhay, o walang ari-arian, na kumbaga, sa panahon kasi ngayon, lalong-lalo na kung meron tayong karamdaman. Kung wala kang salapi, hindi ka i-entertain sa doktor. Pero kung meron kang salapi at meron ka pang nakasabit yan sa iyong liig, ang doktor will entertain yan. Pagka minsan tatanungin ka pa, meron ka bang PhilHealth? Kung meron kang PhilHealth, entertain ka niyan.
Sino ba ang ginagamot? Yung sakit mo o yung pera? Dahil ang kabuhayan nila, hanap buhay nila, ang profession nila ay doon sila makakuha ng sahod nila. Siyempre, nagre-rekomendahan na yan kahit hindi naman pwedeng i-ultrasound o kaya i-x-ray. Pwede naman siguro painumin na lang ng gamot. Bakit hindi patumbukin yung gamot na ibibigay? Kundi pagpasapasahan ko. I-try mo na isang linggo, 2 linggo. Kung may pagbabago, bumalik at kung wala pa rin. Kaya hindi din po natin, pinipirahan lang tayo. Sabi nga ng isang doktor na kausap ko, alam mo ba ang ibig sabihin ng tinatawag na maintenance? Ang maintenance, para yan sa linya ng kuryente. Maintenance, habang buhay ka dyan, mag-aasikaso sa linya na gan. Ibig sabihin, kung sa gamot, sa high blood, bibigyan ka ng maintenance, habang buhay siya may kita doon sa gamot na binibili mo kahit 5 piso lang yan. Ibig sabihin, investment yun para sa kanila. Para sila yung makinabang sa atin. Kaya kung titignan po natin, sabi dito, ang mayayaman at ang mga tagapagmana ng kaharian ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya kung tayo po ay isang dukha, tayo yung mapapalad sapagkat tayo yung mayayaman sa pananampalataya. Na kumbaga, sa kabila ng kalakasan ng ating pananampalataya, kahit walang-wala tayong salapi, nagtitiwala lang tayo na sa pamamagitan ng kapatid kong ito'y gagaling ako. Inumin ko lang ang gamot ito, bagamat ito'y halaman lamang, pero tayo'y gumagaling. Ibig sabihin, napakalakas ng ating pananalig, kaya tayo'y gumagaling. Ano ba sabi dito? Ngunit inyong niwawalang puri ang mga dukha. Hindi ba kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakalagkat sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Totoo po, kung titignan natin, dito sa ibabaw ng bansang ito ng Pilipinas. Alin ba dito ang api? Sabi nga, ang hukuman, isang taong nakatayo, may hawak na timbangan para pantay ang pagbubuska. Pero ano po ang nangyayari? Kung sino yung mga walang pera, kung sino yung mga dukha na walang sukat na ikabayad doon sa tagapagtanggol o mga abogado, sila yung api. At yung mga mayayaman, exempted sapagkat hindi sila kasali. Kaya kung titignan muna po natin, maraming mga nahuli sa panahon noon ng mga drug addict. Pero anong nangyari? Patay sila lahat. Samantalang yung dealer, yung supplier, nasaan sila? Ngayon malaya silang nabubuhay. Dahil po, hindi patas ang hukuman dito sa Pilipinas. Kaya yung api, mananatiling api. At yung mayaman, palaging nasa ibabaw. Hindi po talaga pantay. Kaya po, kung titignan natin dito, yung mga mayayaman ang kumakalagkan sa atin sa harapan ng hukuman. Katulad ng isang maranda na nagnakaw lamang ng mangga na kumbaga lumagpas dun sa bakuran, ipinakulong na. Samantalang yung mga politiko, yung mga nasa kapangyarihan, hindi man lamang sila matinag, kahit may mga kaso ng patong-patong, hindi pa rin sila nagagapit dahil sumasa kanila ang hukuman. Kumbaga hindi pantay para sa lahat ng tao. Ano man sabi dito? Hindi baga nilalapastangan nila yung marangal na pangalan na sa inyo itinatawag? Totoo po. Sa totoo lang, kahit sabihin ba natin, pangit pakinggan ang pangalan natin o apelyido. At talang buhay natin na isang beses lang kumakain sa isang araw. Ang mahalaga po nun yung dangal. Yung pangalan na ibinigay ng ating magulang sa atin, bigay din yan ng Diyos. Panalagaan po natin yan. At huwag nating hayaan na yung karangalan na yan ay mawala dahil lamang sa mga mayayaman na siyang sumusupil o kaya nag-aapi sa atin. Sabi po dito, gayon man kung inyong ganapin ng kautosang hari ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Kaya po kung titignan po natin, ano man po ang kalagayan ng ating kausap, mayaman man yan,
nasa tamang kalagayan o mahirap, dapat po ang turing natin sa kanila pantay. Lahat naman siguro sila parehas ang komposisyon ng katawan. Parehas din may dalawang mata, may ilong, may bibig. Parehas din may pakiramdam, may puso, may balon-balunan, may abdo, atay. Parehas naman siguro. Parehas din nagkakasakit, nagkakaroon ng karamdaman at namamatay. Anong pinagkaiba natin sa kanila? Para yung mayaman, akala natin, may pagkakaiba yung mayaman dun sa mahirap. Bakit parehas naman yung umuutot ng mabaho? Parehas naman yung dumudumi ng mabaho. At parehas din naman yung bumabaho ang bibig. Kaya po, walang pinagkaiba. Ngayon kung titingnan natin, kung susundin natin ang kautosang hari, ang ipapakita natin, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung paano natin inibig ang ating sarili, tuwing umaga, pagdilat pa lang natin, magmumog na tayo, at pagkatapos doon, nagkakape tayo, kaya nag-aalmusal na tayo. Pinapaliguan pa natin ang ating katawan. May vitamina pa, may mga sustansya pa, kumpleto yung mga tinatanggap natin sa ating katawan. Dapat po, kung paano natin inaalagaan ang ating kapwa, minamahal, dapat ganun din ang ating kapwa. Ano mang masakit sa atin, masakit din sa kapwa. Kaya kung titignan po natin, halimbawa, nalipasan tayo ng gutom. Meron tayong pagkain, pwede natin ibigay ito sa ating kapwa, pero tiniis natin na hindi ibigay yun, hayaan natin siya magutom. Masasabi pa natin, iniibig natin ang ating kapwa? Hindi po. Sabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor as you love yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ano? Pinapakain natin ng masusustansya. Pinapainom ng wastong tubig. Binibigyan ng sapat na tulog. Ayaw natin magkaroon ng karamdaman o sakit. Dapat ganun din ang turing natin sa ating kapwa. Ang problema, kumatok lang sa ating hating gabi, meron ka bang medical? Kahit meron ka pang tatlo, hindi gagamitin ko ito bukas. Ngayon, sapul ka. Kahit inaasahan mo, gagamitin mo. Kahit wala ka namang lagdat, lalagnatin ka dahil pinaghahandaan mo na ang iyong sarili. Ano ang dapat natin gawin? Ibigay natin yan. Sabi nga nung titingnan mo yung isang talinhaga, yung karanasan noon, nakita ng ating dakilang kami, yung mayaman, naguhulog sa kabangyaman ng labis sa kanyang sarili. Kumbaga yung mga sobra-sobra sa pera. Pero yung isang bao, naguhulog siya ng buong husay na pambili niya na lang ng pagkain, inihuhulog niya pa sa kaban. Kaya po, una natin titingnan, ano ba ang kalagayan ng ating kapwa? Masikip ba siyang nangangailangan na siya yung may lagnat? O tayo na walang lagnat? Pinaglalaanan natin ang ating sarili. Marahil siguro, natatalas-tasan natin, bukas lalagnatin tayo, kaya naglalaan tayo ng antibiotic, kaya ayaw natin ibigay. Baka ganon. Kaya kung titingnan po natin, maunawaan natin, ang pagkapahalaga po kasi sa kapwa, sabi nga, ano mang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa atin. Dahil, hindi pwedeng sabihin, ako lang yung pinananahanan ng Diyos, si Kristo nandito. Bakit yung mayaman, hindi ba marunong manalangin? Nasasabi niya, Diyos ko, mahabag ka sa akin at may makasalanan. Hindi, paano kung nananahan doon si Kristo? Tapos nilain natin, ano man ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin kay Kristo. Kaya po, palagi natin ituturing sa ating kapwa, naririyan si Kristo. Kaya pahalagahan natin sila. Ano ba sabi dito? Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao at ay na nagkakasala kayo. Ibig kong palang sabihin, kapag nagtangi ko pala tayo, halimbawa, gusto ko sa ganito, ayaw ko sa kanya. May pagtatangi na po yun, kasalanan na po pala yun. Para hindi tayo magkasala, kahit saan malaya kang makakapunta. Hindi ba ka sarap matulog, ng mahimbing, ipikit talaga yung mata, parang dinig na dinig ng Panginoon yung panalangin dahil malinis ang iyong kalooban. Kaysa naman, parang hindi tayo makatulog dahil, ano kaya, bakit na ba kami o hindi? Ano ba? Dapat po hindi ganoon. Kundi kinakailangan, ipakita natin sa ating sarili na dapat tayo huwag magtangi ng ating kapwa.
Kumbaga, dapat ang paningin natin sa kapwa, pantay-pantay. Sabi nga, ang ipinapakita nating pag-ibig sa kapwa, parehas din sa isa. Hindi lamang yung isa. Kapag lamang yung isa, may pagtatangin na. Kung halimbawa, 50% yung pakikitungo natin sa ating kapwa, pati sa kaaway natin, 50% din. Dapat hindi lumalamang yung isa. Kapag lumamang yung isa, may pagtatangin kayo. Kumbaga, nandun na yung kalooban natin, dito ako. Sapagkat ito, hindi ako kaaway dito. Pag kaaway ay, dito ayaw ko sa kanya. Parang yung nagtatangin na tayo niya. Kasalanan ko yan. Ano ba sabi dito? Dapat kung kayo'y nagtatangin ng matay ng nagkakasala at kayo'y hinahatulan ng kutusan na gaya ng mga suwail. Ang kasalanan ko pala yan, itinutulad tayo sa suwail. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Dahil itinuturo na nga, ang magturingan, magkakapatid, pero ayaw pa rin maging pantay yung tingin sa kanyang kapwa. Kundi may pagtatangin pa rin. Suwail po ang tawag doon. Ano ba sabi nito? Sapagkat ang sino man gumaganap ng buong kapusan, kaya may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Bakit po? Sa buong kautusan, hindi ba kung titingnan po natin? Ang alam lang kasi natin, 10 utos. Marami po yan. May pangtuntunan, may mga kautusan, may mga kung ano-ano pang mga ipinagkalog na mula sa mga propeta. Mga habilin, mga warning. At meron din mga kahatulan, sanksyon. Kapag ginawa mo ito, ganito ang parusa mo. Sabi noon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Halimbawa, nung panahon po kasi, kapag nakabungi tayo ng isang ngipin ng ating kapwa, ang kahatulan nun, bubungiin din ng isang ngipin. Kapag nakasugat tayo, susugatan din tayo. Kapag nakapatay tayo, papatayin din tayo. Kapag nakaputol tayo ng kamay, puputulin din ang kamay natin. Yun ang mata sa mata at ngipin sa ngipin. Muna ang sabi ng ating nakilang. Ngunit, ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ngayon, paano natin gagawin yan? Kung tayo po, tayo iralin natin yung kalooban natin, hindi po yan natin kaya gawin. Hayaan natin yung pagkalinga ng Espiritu Santo ang gumabay sa atin. Kaya natin gawin yun. Ano ba? Sabi, ibigin ng kapwa. Paano kung yung ibigin ng kaaway? Paano yung kaaway natin may dalang itak? Sabi, ibigin, yakapin ko nga. Paano kung tagain ka? Paano natin ipapakita yung pag-ibig? Idalangin natin siya na maglinaw ang kanyang isip para kinabukasan, bakit na kami? Hindi ba maganda yun? Kaya po, kung meron tayong iniisip na ang inisip lang natin sarili natin, wala tayong pakialam sa iba, mapapahamak po tayo. Kaya kinakailangan po pantayin natin yung pakikitungo sa ating kapwa. Kay mayaman man yan, kay dukha man yan, kay kaaway man yan, kay kaibigan, kay kabati man yan, o hindi. Lahat po pantay ang tingin natin sa ating kapwa. Yan po ay pagtupad sa kautusan. Sabi dito, sapagkat ang sino man gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya kung titingnan natin, hindi halimbawa, 10 kautusan. Sabi dito, sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suway ka sa kautusan. Ito po, hindi ba na nagsabi na huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang mag-imbot, huwag kang gagawa ng anumang larawang inaniwala o mga Diyos-Diyosan, ibigin mo ang iyong, galang mo ang iyong ama at ina. Hindi ba isa lang ang pinanggalingan noon, ang Diyos? Ngayon, ibig sabihin, kahit pa i-perfect natin yung siyam, hindi tayo nangangalunya, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo naiimbot sa ating kapwa. Ang imbot ko kasi yung halimbawa, pag mayroon siya gusto ko, mayroon din ako. Yun yung imbot. Pag halimbawa may negosyo ka, tapos lumalago,
kukumpetensyahin. Input ko yun, yung umiiral daw. Kaya kung titinan po natin, kahit ma-perfect natin yung siya, isa lang. Ang palabag natin doon, kahit lahat ng yan ginanap natin, pero wala tayong respeto sa magulang, useless. Kaya sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Anong benepisyo? Pagkat ikaw ang unang utos na may pangako. Ano pangako ng Diyos? Sa paggalang lang. Hindi yung upo, kundi respeto sa magulang. Dahil, hindi ba darating ang panahon, magiging magulang din tayo. Bumabalik po kasi yan. Kapag hindi tayo nagrespeto sa magulang natin, darating din ang panahon, yung anak naman natin ang hindi magre-respeto sa atin. Kung anong sakit na naranasan ng ating magulang dahil hindi natin sila nirespeto, mararanasan natin yan kapag tayo yung magulang. Kaya po, ang respeto, may pangako ang Diyos. Upang mabuhay kang malaon sa lupa, humaba ang buhay, at maging mabuti ka sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, yung buong maghapon natin walang problema. Hindi tayo nagkaroon ng karamdaman o anumang sakit. At mahaba pa ang ating buhay. Yan po ang importante. Pero anong nangyayari ngayon? Sa mga bata ngayon, lalong-lalo na may cellphone, pag sinabing magsaing ka na, anong nangyayari? Yung sinaing, tutong na, nandun pa rin pindot ang pindot ka lang pakialam. Wala nang pagpapahalaga sa magulang. Kaya sabi dito, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kaya po totoo, malaya nating magagawa ang lahat ng bagay. Pero kung merong kautusan, may magiging warning yun sa atin ng mga limitasyon. At meron din kalakip ng ating pagkatao, meron tayong budhi. Yan po ang tagapagpaalala sa atin, huwag mong gawin yan. Anumang bagay na masakit sa kapwa, ang budhi natin na nagpapaalala na huwag mong gawin yan. Kaya tinuturuan tayong maging mabuti ang pakikitungo natin. Sabi nito, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa hindi nagpapakita ng awa. Kaya po, kung halimbawa tayo, hindi tayo nagpapakita ng awa sa ating kapwa. Halimbawa, tayo sa Diyos, pinakinggan yung ating panalangin at pinatawad tayo. Pero yung taong nagkasala sa atin, ayaw natin patawarin. Sayang lang yung pagsabi natin sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpapatawad sa may sala sa amin. Kaya ngayon, para ma-release, mapatawad ang ating kasalanan, dapat unang-una tayong magpatawad sa kapwa. Dahil yun po ang protocol o proseso ng pagpapatawad ng Diyos. Walang iba, anumang kabigatan sa ating kalooban, patawalan na natin yan. Sapagkat kinakailangan ng malahan yan ng pag-ibig. Yan po ang pinakakailangan natin. Sabi pa po dito, ang paghuhukom walang awa sa hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kaya kung titinan po natin, sa araw ng paghuhukom, hindi na po pwede katulad ng paghuhukom sa sanglibutan na kailangan mo pa ng defender. Na kailangan mo pa ng abogado para ipagtanggol. Sa harapan ng Diyos, huhukuman tayo, depende dito sa isinulat na napakinggan natin dito. Kung anumang nabasa natin dito at nilabag natin, dahil tayo naisa na ni Kristo, hahatulan tayo doon sa aral na ating tinanggap. Wala na doon abogado, hindi na pwedeng ipagtanggol. Kaya kung sa parusa ng direksyon, hindi na pwedeng mag-apila para mabago yung desisyon. Kung pang-direksyon na sa impyerno na pala. Kung direksyon na sa buhay na walang hanggan, mapalan tayo kung kasama tayo doon. Kaya unang-una, pahalagahan natin ang ating kapwa. Pantay ang tingin sa kapwa. Anumang bagay na umuungos kahit 1% na pagtingin sa kapwa, ang tawag doon pagkakani. Para hindi tayo magtani, dapat ang tingin natin sa ating kapwa. Pantay-pantay. Walang umuungos, walang lumalamang, walang nakapit.
Siguro hindi na lang patibibahagi natin sa oras. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Alam mo pa natin mga kaibigan man, idulog po lahat natin yan sa Diyos. At ipagkatiwala natin sa Kanya at ibibigay niya ang solusyon sa lahat ng bagay. Sa ngalan ni Kristo. Salamat at mapagpalang natin sa ating lahat.